Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Sabay-sabay muna nating papurihan, pasalamatan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. October 11, 2008, 15 taon na ang nakakaraan, kasama sila Father Marty Marcelo, Father Clarence Canafe, Father Lloyd Cho, Father Bobby de la Cruz, Father Faustino Mora, at Father Lorenzo Rogero. 7 kaming naordinahang pari ni Cardinal Rosales sa Manila Cathedral. Alam niyo po, parang naulit kasi gabi noon, bago yung ordinasyon namin, parang ganito rin, ang lakas ng ulan. Hindi ko alam kung tears of joy yung pag-ulan. Pero isa lang ang natatandaan ko, kinakabahan kami pare-pareho. Hindi lang dahil magiging pari na kami, kasi baka walang dumating sa ordinasyon, bayad na yung pagkain. Sayang naman kung walang makakapunta. Pero tunay na ibang kumilos ang Diyos. Nakakapagtaka at nakakamangha talaga. Yung dalawang bagay na yon, kapag kumilos ang Diyos, nakakapagtaka at nakakamangha. Hindi lang dahil huminto yung ulan, kundi ang isang katulad ko, siguro kasama sa mga kapatid kong pari dito, siguro nakaramdam din kami pare-pareho bago yung araw ng aming ordinasyon. Ang nakakamangha, ako personal, yung isang katulad kong sakitin, mahina sa grammar at math, salat hindi lang sa pera, kundi kulang hindi lang sa pera, kulang din siguro sa pleasing personality, naging pari pa rin. Alam naman namin ng pamilya ko noon na maraming nagdududa, maraming nagtatanong kung kakayanin namin ang bayarin. At kung magiging pari talaga ako. Aminin ko po sa inyo mga kapatid, nung nag-aaral pa lang ako sa pagpapari at hanggang ngayon, minsan, para akong si Jonas doon sa unang pagbasang narinig natin. Siguro kayo rin, may mga pagkakataon na para tayong si Jonas, nagtataka tayo sa Diyos kung bakit napakabuti ng Diyos pa rin sa atin. Amen. Lakpakan natin ang ating Panginoong napakabuti sa atin. No?
Siguro may mga pagkakataon, magtataka ka, Lord, bakit napakabait mo pa rin sa akin? Kung bakit sa kabila ng maraming pagkakataon, nilimot kita, nagtaksil ako sa iyo, sa kabila ng maraming masama at mali kong nagagawa sa aking kapwa, bakit nagkakaroon pa rin ako ng mga biyayang sa totoo lang nakakahiyang tanggapin? Pag tayo po ay nagmimisa sa bilangguan, yun ang isa sa mga nakakaranas o nararamdaman ko rin. Yung bang sa harap ng mga taong tinuturing na kriminal, wow, sino ako na isa ring makasalanan? Maraming beses sa buhay natin, aminin natin, nakakaramdam din tayo ng hiya. Kulang nilang tawagin tayong, ang kapal mo. Ang kapal mong tumanggap ng kanyang biyaya. At maging sa kabila ng mali at nagawang mali ng ibang tao sa atin, nagagawa pa rin tayong aliwin at palakasin ng Diyos. Di ba nakakamangha? Na siguro pwede tayong sumuko na. Pwede tayong umayaw na. Pero ang galing ng Diyos. At maging sa kabila ng mga bagay na ito, nagagawa niya tayong aliwin. Hindi niya tayo hinahayaang sumuko na lang sa laban. At hindi niya tayo isusuko na lang sa kalaban. Kaya nga mga kapatid, kung may isa siguro tayong huwag hayaang makalimutan, yung mamangha pa rin tayo sa gawa at bigay ng Diyos. Yung wow, ang bait ng Diyos. Yung grabe, ang galing ng Diyos. Nitong nagdalawang linggo po, past 2 weeks mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa Diyos at syempre kay Cardinal Advincula sa ating parish priest si Father June na ako po ay binigyan nila ng pagkakataong makapaglingkod sa mga kababayan nating Pilipino sa Middle East, lalo na sa UAE. Kaya ang tanong ni Father Paul sa akin kanina, buti hindi ka nakaproblemang bumalik. Nagkakagulo ngayon doon. Sabi ko, ako po ay nasa airport na, pabalik na rito. Kaya hindi na nila ako naharang. Kung hindi, sayang na naman yung babayaran kong pagkain na order na. Kung hindi ito matutuloy, another pagtataka na naman at kamangaan sa Diyos. Nagpapasalamat po ako na 2 linggo, ako po ay nakapaglingkod sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Sa Musafa, sa Al Ruwais, at sa Abu Dhabi. Kasing init ng pagtanggap nila sa akin, yung panahon ngayon doon, napakainit. Naalala ko po nung nag-retreat ako sa Calcutta, India, kay Mother Teresa. Kaliligo ko lamang, pagpunta ko doon sa chapel para magmisa na kami, basang-basa na ako ng pawis. Sabi ko doon sa madre, alam mo sister, kaliligo ko lang, pero grabe ang pawis ko. Sabi ng madre, Father, it's humidity. Kailangan ko maging mapagkumbaba. Hindi, humidity, humid, hindi humility. Akala ko humility kapakumbabaan. Yung pala humid talaga. And I think, mga kapatid, totoo naman, sa pagpapakumbaba natin, mas makagagawa ng dakilang bagay ang Diyos sa atin. Sa kapakumbabaan natin, mas makakagawa ng dakilang bagay ang Diyos sa atin. Kasama ng ating mga miyembro ng I-Thursday feeding program na nandito ngayon, yan ang isa sa mga pinagninilayan namin tuwing Huwebes ng umaga. Sa kabila ng maraming kulang pa rin sa atin, maging mapagkumbaba ka. Hindi pa tapos gumawa ng dakilang bagay ang Diyos. Siguro, isa sa bubulag sa atin na mamangha sa gawa ng Diyos ay hindi lang katamaran,
kundi kakulangan ng tunay na pagdadasal. Hindi lang sa Ama namin na tinuro ni Kristo sa Ebanghelyo, kundi yung dasal na nagbubunga ng magandang pag-iisip at mabuting ginagawa sa kapwa. Siguro mga kapatid, pagkatapos turuan ni Kristo ng Ama namin ang kanyang mga alagad, binago niya ang mali at pinalakas ang mabuting asal ng kanyang mga alagad. Kagaya ni Saint Pope John the 23rd, na ipinagdiriwang natin ang kapistahan ngayon. Maghatid sila ng mabuti at tamang pagbabago sa buhay ng ibang tao. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misa natin, ipagdasal natin ang bawat isa na katulad ni Saint Pope John the 23rd, huwag natin ipagdamot ang sarili natin. Huwag nating pagdudahan ang Diyos sa pagpili, sa pagtawag, sa pagpapadala sa atin na maging pagbabago sa isang maling sitwasyon. Siguro, hindi laging madali, hindi laging masaya, hindi lahat maniniwala, hindi lahat tatanggap. Pero katulad ng lagi kong sinasabi at pinanghahawakan, walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Sabi nga ni Saint Mother Teresa ng Calcutta, sa huli, it's between you and God. Ikaw at Diyos pa rin ang maghaharap. Mamangha, magpakumbaba, at huwag matakot at madamot na maging bagong biyaya. Amen.